kapag inumpisahan pala yung debate o yung hamon ni Marcoleta at natuloy yan, para lang pong ipinapamukha natin sa China na o sige nga pag-usapan natin ito, pagdebatehan natin, binibigyan natin sila ng pag-asa ho na pag-usapan na meron silang tsansa na makuha ang kati talaga ng ilong ko. Kaya sa labas no? Binibigyan natin sila ng tsansa na magkaroon ng laban. O tingnan mo, ayan na, pinag-uusapan sa Pilipinas tungkol doon sa Kalayaan Island Group. Naku, konti malaking step para sa atin yan sa China ha. Kasi imbis na hindi naman dapat pag-uusapan, nakita mo, pinagtatanggol nila. Hanggang sa susunod, iba na yan. Hanggang sa susunod, Palawan naman ho, mga bossing. Di ba nabanggit na din ho nila yan? Nagpaparinig na sila niyan, Palawan, dating parte ng China. Kung i-connect mo ho yung mga pangyayari nung panahon ni dating Pangulong Duterte, merong mga gawaan ng birth certificate. Saan daw? Sa Davao pa nga daw ho May gawaan ng mga birth certificate. At yung birth certificate na yon, kapag ka ikaw ay nakatanggap nun, no? At lumusot, pwede ka nang bumili ng mga lupa. Ano ang nabalitaan natin? Nakaraang taon, mga Chinese bumibili ng malalaking lupain sa Palawan. Di kumunik na yung naratibo nila. Tingnan nyo nga, meron kaming mga titulo. Ito yung mga titulo namin ng mga kalupaan diyan sa Palawan. Unti-unti tayong kakainin. Di ba? Naintindihan nyo mga DDS? Po ka ngayon kapag hindi nyo pa naintindihan. Tuktokin ko ulo nyo. The results of the arbitral ruling, it's there. It's enshrined. You don't debate the national territory under Article 1 of the Philippine Constitution. It's there. Ano pa yung pag-uusap? Wala. For me, kung hindi lang ho talaga napunta sa DDS itong si Tolentino, mga kababayan, ay nako, boboto ko to Kaya lang, nakikita ko, baka ang maging ano lang nito is puro bring him home lang ho ang gawin nito sa 2028. there is nothing to debate. Sabi ni Mark Estacador, in geological term, million years ago, iisa ang lupa hanggang humiwalay. Imagine, million years ago. Kasama pa, ang tinatawag doon is Pangaea. Hindi ako nagkakamali. The Great Pangaea. Magkakasama lahat. No? Magkakasama lahat. At tapos, syempre, dahil sa galaw ng mundo, dahil sa pag-ikot ng mundo, yung mga tectonic plates naglalayuan o unti-unting mga lumalayo sa isa't isa. Dati isang bulto tayo. There is nothing to debate. Philippine sovereignty is not subject to debate. Totoo. Wala na. Wag natin silang bigyan ng pag-asa na pag-usapan at may paliwanagan pa. Sabi ni Peladio sa Pilan, patibong taktika upang bilib na bilib o pabilibin ang China. Tingin ko nga No? Tingin ko taktika nila yun. Sige, hamunin mo sila ng debate upang sa ganun magkaroon ng tsansa. Kapag kaho kasi, di ba, yung 100% alam na ng buong mundo na sa Pilipinas yan Walang bakit pagdedebatehan? Hindi dapat pinag-uusapan, walang ganyan. Pero kapag yung debate ni Marcoleta, parang binigyan natin sila ng tsansa, pag-usapan natin. No? Baka mapaliwanagan ko kayo. Tataginting o talagang yung tenga ng China, baka matutuwa yung mga yan. Di ba? Kaya sabi nga ni Jesus Palsis dito, mga boss chief amo sir, na gustong makipag ni Marcoleta, ayan, Antonio, asan ba yun? Hindi, iba na pala ito. No? Alisin ko muna ito. No? Dumako lang muna tayo mga kababayan. Dito kay JB Ejercito. Kasi yung mga DDS talagang talagang, ewan ko ba? Ayaw daw nila doon sa mga senador na mga nasa kabilang panig na pro-Philippines. Sabi naman dito ni JB Ejercito, hindi namin ibig sabihin na kapag binabatikos mo ang China, gusto mo ng giyera. Correct ho.
Ang pinambabala lagi ng mga DDS, ang pinananakot lagi ng mga senador at ng mga Duterte Black. Alam niyo ho kung ano? Ayan, isinusuong na tayo ni Marcos Jr. sa giyera, sa digmaan. Hindi ho. Ito ho ay pagboses lang natin para po doon sa karapatan natin. Talagang makatiilong ko dito banda. Ho. Ano ba? Ano ba dapat kong gawin dito? Ang kati. Simulat nag-umpisa tayo. Nitong vlog natin, nangangati na eh. Oh. Ito po ay pagboses lang ng mamamayang Pilipino. Pagsabi kung anong karapatan meron ho tayo, mga kababayan. No, huwag kayong magpapadala kasi tinatakot kayo ng mga DDS na, ayan, sige, basta kapag lumabang kayo sa China, gusto nyo bang magdigmaan? Para yung iba, wag nang sumuporta po. Hayaan na lang natin yan. No, hindi ho. Wag. Ito pong kalayaan na natatamo po natin ngayon sa ating buhay. Utang po yatin yan sa mga bayani natin dati. Sila po lumaban, hindi inalintana. Ano ba mapapala ko dito? Kapag ka namatay ako dito, makikinabang pa ba ako dito sa pagtatanggol ko sa Pilipinas, sa lupang sinilangan ko? Hindi nila inisip yun. Di ba, Sir Pepe Malonzo? Ang nasa isip nila, para maging malaya, ito ay ginagawa ko para maging malaya at para doon sa future ng mga Pilipino. Ganon. Hindi nila inalintana. Oy, ano lang ang hawak ko? Gulok lang ang hawak ko. Tapos kalabang ko, mahahabang rifle. Talo yata ako. Walang ganon. Ginawa nila ng paraan yun, mga bossing. Diba? Eto, tayo, bumoboses tayo ngayon. Meron tayong karapatan sa mga yan. Atin yan. Bakit hindi tayo magsasalita? Dapat po yata bumawi tayo para doon sa mga susunod na henerasyon ng mga Pilipino po. Ayaw naman po nating makita yung mga kaapu-apuhan natin binabatok-batukan lang ng China. Sabi ni Cesar Reyes, the Philippines is a province of China. Sabi niya, really? Hindi ko kami papayag ng ganyan. No? Hindi po totoo. Yun. Hindi daw totoo. Hindi totoo yung kapag ka umalma ka, nagsalita ka at ipinaglaban mo yung karapatan mo, digmaan na ang hanap natin. Hindi ho. Sabi ni Dan Jefferson Maldia, kaya kung buhay si Andres Bonifacio, baka magalit pa kay Marcoleta sa sinabi niya na ibigay ang kalayaan. Baka kutusan ni yan, Andres Bonifacio yan. Di po ba? Baka, anong pinagsasasabi mong ibigay ang kalayaan? Anyway ho, mga boss chipa mo, sir, iwan na muna natin ho yan. Dumako ho tayo, mga kababayan. Dito muna. No? May bago na naman, pakulo. Itong sila Leandro Lebiste. Kickback daw ho ng Pangulo, mga kababayan. Meron daw text message. Nabalitaan nyo na yan? Meron daw hong text message, mga kababayan, na ipinakita text message nung apo ni Bersamin. Apo ba o anak?